man siyang foreigner, si Ronnie raw laking Pilipinas, kaya naman 100% Pinoy. My father is Filipino. Ang mother ko is half Spanish, American, Filipino. Lumaki ako dito sa Pilipinas na hindi ako mahilig magtanong kung saan ba nagmula yung lahi ko o ano. Basta masaya ako bilang isang Pilipino. Kumbaga marami nagtataka bakit foreigner looks ako and then bakit napakagaling ko mag-Tagalog. Nagmula si Ronnie sa malaking pamilya. Aminado siyang hindi naging madali ang buhay nila nung bata siya. Ang bahay lang namin parang hindi naman masabing kubo Probinsyang-probinsya noon Isang mga palayan din nung araw na nakagisnan ko. May kalabaw. 5 kami magkakapatid. Maayos naman kaming napalaki na magulang namin. Kumbaga, hindi naman kami dumadaing Kung ano yung bigay na magulang mo, tatanggapin na lang Pero nung nangibang bansa raw ang kanyang ama, nagbago raw ang buhay nila. Mula nung nakapag-Saudi ang father ko, nabigyan din kami ng konting ginawa. Nakalipat din kami ng part ng Cavite. Naging tradisyon na nga rin daw ng pamilya ang i-celebrate ang Pasko. Kabataan ko noon, pag dumating ang Christmas, ang magulang namin, naghahanda yan. Talaga nag-ano yan, na lahat kami mabilan ng bago. Namumuhay na raw sana sila noon ng masagana, nang biglang magkasakit ang kanyang ama. At napilitan silang tumira ulit sa mas maliit na bahay sa Muntinlupa. Kaya naman sa pagkabinata pa lang, natuto na siyang magtrabaho bilang isang stuntman sa mga pelikula at serye. Hindi ko muna isip mag-aral Ang isip ko agad kumita. Ang gusto ko maghanap buhay para matulungan ko rin ang magulang ko noon. Nag-i-stuntman na ako Sinabi ko uli sa mami ko, parang walang mangyayari sa akin. Magmula sa akin, hindi nanggaling sa magulang ko na gusto ko uli mag-aral. Nang bumalik sa pag-aaral, inasam niyang makasampa ng barko. Yun ang pangarap ko talaga, magbarko. Alagang pinursige ko. Bigla akong tinawagan sa isang seaman. Siguro binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na magseaman. Yun, nag-umpisa na ako. Pero sabi nga sa kasabihan, hindi araw-araw, Pasko. Si Pinoy Santa, minsan ding nalugmok sa dagat. Ang pagiging seaman mahirap, lalo na pag dumarating ngayong alon. Walang seaman na hindi umiyak. Walang seaman na hindi nakapag-isip na minsan parang gusto mo nang tumalon. Dumarating talaga sa point na parang nawawala ka. Sa kabila ng hamon, tumagal din siya sa barko ng mahigit 21 taon. May pangarap ka sa buhay at inspirasyon ng pamilya mo. Kumbaga, yun, nakakatulong ka, nakakapagbigay ka. Matapos ang kanyang buhay barko, showbiz naman ang pinasok ni Ronnie. Pero maniniwala ba kayo na bago pa man daw maging Santa Claus, dati raw pala siyang goon? Tatalent ako, character actor, goons, gano'n sa mga movie. Quiet! Quiet! Ano nangyayari dito, ha? I said stop! Diyan po, bigla niyo po ako. Malandi ka! Curious na ba kayo kung paano siya napunta sa pagiging Santa Claus? Noong 2019, may audition. 14 kami nag-audition. Nagustuhan nila ako. Sabi nila, ito, lalagyan na lang natin ng fake bear, gano'n na ano. Tsaka, maganda mata, sabi nga. Okay na. May dumating ng isang foreigner, American. Nakakomplete ng suot na Santa Claus. Siya napili. Bigo man sa una niyang subok, tila pinagbuksan pa rin ng pinto si Ronnie papasok sa role na babago ng kanyang buhay. Naimbitahang sumali sa isang grupo ng mga Santa Claus at hindi naglaon, nakapag-solo at lumipat ang karera bilang si Santa Ron. Para sa akin, hanggat nabubuhay ako ito na yung pinaka-parang pagkasabing, oo, purpose na ano sa akin. Yung binigay talaga ng Diyos sa akin na gagampanan mo yan. Mula sa mga mall, private events at mga Christmas party, nakikihalubilo siya at nagpapasaya bilang si Santa. Hindi rin daw basta-basta ang pagiging Santa, ha? Siyempre, magkakaedad tayo. Doon ka marami ka nararamdaman Kasi minsan hindi na kinakaya kasi masakit yung mga, mga kalamnan-kalamnan, yung mga muscle pain. Mabuti na lang at katulad ni Santa Claus, may kasakasama rin si Santa Ron sa kanyang misyon. Mula sa aking pagpipihis, kung nasan man ako, yan po ang laging kasama ko. Si Candy Gautami, si Pres, yun po aking may bahay, ang aking bodyguard. Bodyguard in life. Sige na nga, Candy, magpakita ka. Oh, ayan na si Santa's helper.
Ang ganda naman ng Santa's helper. Talagang fully supportive kayo dito. Ako po talaga yung personal na nag-aasikaso sa lahat ng mga gamit niya, sa lahat-lahat po, pati schedule po. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang pagmamahal ni Santa Ron sa ganitong propesyon may mas malalim palang dahilan. Ang mag-asawa kasi, hindi raw nabiyayaan ng anak. Magka-18 years na kami. Kahit hindi kami pinagpalad na magkaroon ng baby. Pero andun pa rin yung relasyon namin. Yung respeto, yung unawa. Ang pagsubok, dumarating sa buhay ng tao yan, pero hindi nawawala yung love. Siguro habang nabubuhay si Santa Claus, marami ako napapasaya. So parang may mga anak na rin kayo dahil ang dami niyong napapaligayang bata. Yes po. Kaya naman ngayong gabi, si Santa Ron may isang malaking misyon. Mga kapusong naging nice this Christmas, eto na si Pinoy Santa. Ngayong malapit na ang Pasko, tara, mamigay tayo ng munting regalo. Ho, ho, ho! Hello, hi. Kaibigan, meron akong munting regalo sa'yo. Merry Christmas. Ho, ho, ho! Munting regalo, Merry Christmas po. Para may kumot po kayo. Merry Christmas. Hello, Kuya. Merry Christmas. Mahimbing ang tulog. Iniwan ko na lang. Hello po. Munti regalo po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Munti regalo po. Hindi po. Opo. Salamat Santa Ron sa maagang pamasko. Ho, ho, ho! Maligayang Pasko!